Binatikos ng mga kilalang political analyst ang pagpapatupad ng programang 20 pesos kada kilong bigas at ang pamimigay ng ayuda ng pamahalaan. Anila, ito ay hindi lamang issue ng timing at kakayahang panatilihin, kundi may malalim umanong bahid ng politikang pansarili. Narito ang report ni Prince Tripoli. Yan ay pagpapatunay lamang ng bangkarote na talaga ang utak ng mga namumuno ngayon sa ating bansa. Dahil ang kanilang pinaiiral ay pagmumudmod ng ayuda, and in this kind, ayuda na in kind. Hindi naman makakaresolva ito. Matapang ang binitawang pahayag ni Adolfo Paglinawan, isang batikang political analyst laban sa kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas ay hindi maituturing na solusyon sa mahal na presyo ng bigas. Binatikos niya ang tila pagsasantabi ng gobyerno sa prinsipyo ng supply and demand na isang konsepto sa ekonomiya na anyay sinagasaan para lamang magmukhang may ginagawa. Ipinunto rin niya ang umano'y kalokohan sa mekanismo ng pamimigay ng bigas kung saan kulang at hindi makatotohanan ang computation nito. This is a price manipulation. This is, inabolish nila yung law of supply and demand. Talagang pilay na, no? Bangag na talaga ang mga sasakatuparan ng mga pulisiya ng gobyerno. Samantala, para kay Professor Froilan Calilong, huli at kapansin-pansin ang timing ng programang ito. Ipinangako raw ito noong 2022. Ngunit bakit ngayon lang ipinatutupad sa mismong panahon ng nalalapit na halalan? So I think I agree with the decision of the COMELEC na wag muna itong ipatupad, at least for the moment, because this may be considered, as an act of legitimate vote buying on the part of the government. Kinwestiyon niya rin ang mismong batayan sa kabuang desisyon ng naturang programa. Maling-mali raw ang pagkukwenta at ipinilit lang ang 20 pesos kahit hindi ito realistic batay sa kasulukuyang presyo sa merkado. Alam mo, ang mechanics nito ay mga bobo nag-isip. Unang-una, ang presyo ng bigas, 33. Tapos pamumudmod ng mga local government units na nagsishare ng 650, ang national sa local, 650, so 13. So binawas nila, 20. Samantala, para naman kay Professor Calilong, malinaw na tila pabuya ang 20 pesos na bigas sa mga botante na isang uri raw ng vote buying mula sa gobyerno. Let's face it, if you're going to, let's say, buy rice at the normal price, let's say, of 50 pesos, but then again, here's the government giving it to you for 20, parang lumalabas yung 30 pesos dyan, para bang vote buying na rin, kasi yun yung difference between 50 pesos and the 20 peso rice. So I believe this is something na talagang, na talagang naayon. And another question here is the sustainability, not just the timing. Ayon sa kanya, ang usapin dito ay hindi lamang kung kailan ito isinagawa, kundi kung hanggang kailan ito kayang panatilihin. Ang tunay na pagsubok ng programa ay ang consistency at kakayahan nitong magtagal. Nagpabala ang dalawang analyst. Ang programang ito ay baka raw pansamantalang aliw lamang at isang uri ng pantakip sa mas malalim na kakulangan ng gobyerno. This is an artificial supply. Pag natapos na yan, ano ang mangyayari? Wala nang eleksyon. Balik na naman yan sa 54 hanggang 65. Malawak ang panluloko. No? Kung sa akin ibigay yung 10 billion na yan, Jay, alam ko kung saan nilalagay yan eh. Pero if this is going to be done only right now, at the moment, and yun nga, hindi natin masasagawa ito ng pangmatagalan, then I think medyo may problema talaga. So number one is the timing, consistency, and the sustainability of the program. These are the very things that I think the government should address regarding this 20 peso per kilo rice. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.